Hello mga palangga, maadjong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw po sa inyong lahat mga palangga, mga ma'am, sir, mga friendship. Kumusta na po kayong lahat dyan at medyo maulan dito sa amin ngayon. Ito na lang akong isi-share sa inyong mga palangga. Ang topic natin ngayon ay kung paano i-secure ang ating Gmail account. Kung ang Gmail account natin ay napaka-importante sa atin mga palangga, kung mahalaga sa inyo ang inyong Gmail account, mahalaga sa atin ang ating Gmail account, so kailangan po natin i-secure mga palangga para makaiwas tayo sa mga hacker. Para hindi basta-basta ma-hack ang ating Gmail account, so kailangan po natin i-secure. So kung interesado ka na malaman kung paano gawin mga palangga, panoorin nyo umpisa hanggang dulo para malaman nyo kung ano ang gagawin step by step. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, kung nagustuhan mo ang video na to, pwede nyo i-like ang video na to at i-share and paki-subscribe na din mga palangga. So let's start! Ngayon mga palangga, ang gamit ko ay computer. Pag cellphone naman ang gamit nyo, same lang din naman sa computer, ano nyo lang yung cellphone nyo, i-set nyo lang ng desktop site. Tapos, para magiging parang computer, para magiging parang computer na rin siya. Ngayon, punta kayo dito sa right side, dito sa bandang gilid. Ayan, click nyo yan. Pag click nyo yan, yan ang lumabas. Tapos, pindutin nyo ang manage your Google account. Pindutin nyo yan. Tapos, dito kayo mapupunta. Dito sa left side, yung home, personal info, data and privacy, security. Pindutin nyo tong security. Tapos, dito tayo sa baba, scroll down natin. Ayan, dito sa how you sign in to Google. Make sure you can always access your Google account by keeping this information up to date. So dito mga palangga, may mga nakalagay dito. Two-step verification. Ayan, pindutin nyo yan. Dito pag pindut nyo yan, ito ang makikita nyo, protect your account with step 2. Ano ba to? May lumilipad. Dito mga palangga, sa two-step verification, protect your account with two-step verification. Prevent hackers from accessing your account with an additional layer of security. When you sign in, two-step verification helps make sure your personal information stays ano ba ito pagbabasa ko? Private, safe, basahin nyo yan dyan. Ayan, dyan sa baba. Tapos, dito tayo sa get started. Pindutin nyo yung get started. Tapos, ito ang lumabas. Kailangan muna natin i-enter yung ating password kung tayo ba talaga to. To continue, first verify it's you. Ayan. Tinigin niya yung password natin. Tapos, pag nalagin nyo yung password dyan, ano bang tawag nito? Pag na-login nyo yung password dyan, pindutin mo yung next. Then next, ito naman ang makikita nyo. Use your phone as your second step to sign in. Ayan, pindutin nyo yung continue sa baba. Tapos, ito yung makikita nyo, almost there, add a backup option. If you lose your phone or your second step is unavailable, you'll need a backup option to help you get in to your account. So, kailangan nyo ilagay dyan yung cellphone number dyan. Tapos, dito nakalagay sa baba, Google will only use this number for account security. Don't use Google voice number, message and data rates may apply. So, dito lang tayo sa text message, then send. Ayan, hindi ko na i-send mga palangga kasi tutorial lang naman to. Ayan, basta ilagay nyo yung cellphone number dyan, tapos
pindutin mo ang send. Tapos, back tayo. Tapos dito tayo, bumalik tayo dito. Dito sa password, hindi ko napapalitan yan. Kung gusto nyo palitan yung password nyo, mga palangga, ayan, pindutin nyo lang yung arrow dyan sa gilid. Pwede kayo magpalit ng password nyo after 6 months, every 6 months, pwede kayo magpalit. Basta matagal na yung password nyo. Tapos, dito sa akin, hindi ko napapalitan. Tapos, dito sa baba, recovery phone. Ayan, pindutin nyo yung arrow. Maglagay tayo ng add mobile phone number. Tapos, ito ang lumabas, recovery phone. Your recovery phone is used to reach you in case we detect unusual activity in your account or you accidentally get locked out. When you change your recovery phone, you may able to choose to get sign in code sent to your previous recovery phone for 1 week. Ayan dito guys, ayan, click nyo yan, add recovery phone. Tapos maglagay kayo dyan ng number nyo, cellphone number nyo. Then pindutin nyo yung next. Tapos meron pa dito, balik tayo dito sa recovery email. Ayan, click nyo yung arrow. Maglagay din tayo ng email address. Ayan, dito naman mga palangga, nakalagay dito na recovery email. Your recovery email is used to reach you in case you detect unusual activity in your account or you accidentally get locked out. When you change your recovery email, you may able to choose to get sign-in code sent to your previous recovery email for 1 week. Ayan dyan guys, dyan sa sa baba yan, box na yan. Ilagay nyo yung email address nyo dyan, then pindutin nyo yung next. So, ganun lang guys. Tapos dito naman sa baba. Ayan, dito tayo sa baba. Ayan, your devices. Ayan, kung sa tingin nyo na hindi sa inyong mga device yan, pindutin nyo lang yan para matanggal natin, i-sign out natin yan. Ayan, click natin yan. Tapos, dito naman kayo mapupunta, your devices. Ayan, ang dami dyan sa akin mga palangga. Pagka sa inyo naman, mayroong mga ganyan na naglabasan na sa tingin nyo, hindi sa inyo yan, hindi sa inyong devices yan, i-sign out nyo. Pindutin nyo lang yung arrow dyan. And meron kayong nakikitang arrow dyan. Yan, pindutin yung arrow. Tapos, merong nakalagay na sign out. Ayan, click nyo yung sign out. Ayan, click nyo yan. Ganun lang po kadali mga palangga, paano i-secure ang ating Gmail account para hindi basta-basta ma-hack ang ating account. Kung hindi nyo pa nagawa yan mga palangga, gawin nyo na bago mahuli ang lahat. Ayan, sana ay nakatulong yan sa inyo mga palangga. Pwede nyo i-share din sa iba para malaman din nila, and huwag mo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. That's all mga palangga. Maraming salamat sa iyong panonood.